sa multo, mga aswang, mga maligno. Tayo munang magkape at magpandasal. Kapag paglilinis ng tao na ang usapin, hindi na sampot. Matapang na tao. Be blessed tuwing Webes. Ako po si Father Fiel Pareha. Magandang araw po sa kape at pandasal na po tayo. Magandang araw mga kaibigan. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono Alfonso. Sa mga masugid na followers ng Kapet Pandasal, alam niyo naman siguro na ipinagdiriwang natin ang ating 20th year anniversary. 20 years! Biruin niyo po yan. At para maging mas espesyal pa ang okasyong ito, syempre, nagsama-sama kami para sa inyo. Kaya naman, eto na, ipakilala naman natin ang ating mga sarili, starting with Father J-Boy, Father J-Boy, hello po. Miss Riza, Ikaw na. Risa Singson Kaupeng. Hello po. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Father Fiel, Ako naman po si Father Fiel Pareha. Hello po sa inyong lahat. and Cardinal Luis Antonio Tagle na lumipad pa mula sa Vatican. Hello po! Buongiorno! Grabe. Wow, talaga. May bit-bit na ibang language. Sayang lumipad pa eh. Pero maraming salamat, Cardinal, for joining us. Salamat din. Yes. Ayan, kita niyo naman po, first time naming nakompleto dito sa Kapet Pandasal. Kaya sulitin na natin ito. Pero Father, ano ba po itong pakulo nyo ngayong araw? Ito na nga, dahil 20th anniversary reunion natin, meron tayong kapihan dito. Yan. Pagkikwentuhan natin ang nagdaang 20 years ng Kapet Pandasal. Siyempre, habang nagkakape tayo. At meron pong 5 ways. Hindi ko to alam pero may 5 ways to make coffee. Depende yan sa kung ano ang gusto nyong gamitin. Merong yung pangmasa, katulad ng gagawin ko, at merong sosyal. Yung medyo komplikado. Ayan. At hindi lang kape meron kami siyempre pang-partner sa kape. Yun. Merong pandesal, merong donut, at kung ano-ano pa. Para naman mabusog tayo habang nagkikwentuhan. Masaya lang po ito. Sama-sama lang tayong magre-reminisce, kumbaga. Maalaala mo kaya. So, speaking of pakulo, eto na. Nagpakulo na ako ng tubig dahil ang gusto ko ay itong ever-reliable, walang kakupas-kupas na instant coffee. Ayan. Okay, game? Game. Sige. Okay, eto na nga. Ayan Ito po, pangmasa ito, ang aking kape. Baka mapasok ka. Instant coffee. Ayan. Ito yung how-to, Pagmasdan yung mabuti. Paano? Ganyan pala. Ganyan pala. Hindi na kailangan ng mga barista lessons Diba? pag Ito ganyan. yung pinakamadali. Hot water pala una mo nilalagay. Yan ang pinakauna. Take note, ang pinakauna ay hot water. Tapos, Kutsarita yan, ha? Kutsarita. Ayan. Ganun Ako, karami. Parang mali, Father. pero sa totoo lang, mahilig ako sa kape. Yan. Kaya medyo maitim ako. So, Di ba tsokolate yan? at dahil medyo may edad na po kami, di ba? Malapit-lapit na tayo sa mga diabetes. So wala akong sugar. When I take my coffee, no sugar. Pero kung may gusto ng sugar, meron din ho. Mayroong sugar. Pareho tayo, diabetic din ako. At least I will die sweet and not bitter. Di ba? Okay yan, Okay, so... Balita ko, Father Nono, teenager pa lang kayo, nag-host na kayo ng Kapet Pandasal. Oo naman, dito na yata ako nag-binata. May pruweba po tayo. Pruweba? Panoorin natin. Pruweba yan. May pruweba tayo, panoorin natin. Magandang umaga bayan. Magkapet pandasal muna tayo. Ako po si Brother Nono na nag-aanyaya sa inyong simula ng inyong araw sa isang panalangin. Usong-uso ngayon ang mga takutan. Maraming mga pelikula ngayon tungkol sa multo, mga aswang, mga maligno. Pero kung tutuusin, kahit wala ang mga yan, talagang napakarami nating Marvin takot Agustina sa natin, ating diba? Takot tayong magkamali. Oh, Takot konti tayong pang matalo. zoom.
Takot tayong magmahal dahil takot din tayong masaktan at mabigo. Kaya tuloy, hindi tayo lubusang Pero in nabubuhay fairness, dahil sa Father, mga takot ang na kapal ito. pa rin ang buhok mo. Iisa lang daw Hanggang ang ngayon. makagagapi sa takot. Dapat naman Walang iba buntis ng kaunti. kundi pag-ibig. Ilang taong ka na. Tanging ito lang ang mas makapangyarihan kaysa sa takot. Sabi nga ni Balagtas, "O pag-ibig, kung pumasok sa puso ni Numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang." Kung malakas po ang pag-ibig natin sa ating sarili, sa mga mahal natin sa buhay, Parang niretoke kahit na yan ano eh. man ang kinatatakutan natin, ay malalampasan natin. Foundation. At Parang sana po, AI, Father. ito ang ating maging panalangin para sa araw na Pati ito. katawan eh, parang mas Sana matagal. lumakas pa ang ating pagmamahal sa ating mga sarili, sa ating mga pamilya, May Parang development. magkasing katawan na kami lalong-lalo ni na siyempre sa Father Diyos, Giel. upang anuman ang kinatatakutan natin ay ating malampasan. Ang haba mo magsalita, boy. Ang bata pa lang, ang galing na. Parang ano, no? Parang nakakahiya, no? Bakit naman, Father? Kasi parang napaka-inosente pa. O ano, nakakahiya Hindi pala sa inosente. may itsura ka pa pala noon. Ano nangyari? So, ibig sabihin ngayon, Father, hindi na kayo inosente? After 20 years sa kape. Anong episode na wala yung pagiging inosente mo? Anyway, nako, wow. So, 20 years ago yun. Oo. Congratulations, ha? Thank you po, yes. Anong pakiramdam mo na pinapanood mo yung una mong episode? Naninindig ang aking mga balakang. Parang diring-diri ka ba? Pero ano yun, yun nga, sabi nga ni Miss Riza lagi, biyaya itong lahat, di ba? Kasi 20 years ago, nagsimula po kami sa ABS-CBN, di ba? Yung Magandang Umaga Pilipinas, di ba? Tayo ang tagabukas ng stasyon, di ba, Father? Yes. Unang-una, Yeah. pagkatapos ng lupang hinirang. Correct, di tama. ba? Tapos naalala ko noon, ito ikikwento ko na naman ito di ba? Pag maiyak ka. Hindi, ano lang po ako talaga, panakit butas lang. Kasi merong 5, di ba? Monday to Friday na prayer leader sa Kapet Pandasal. Hindi talaga ako kasama dun sa original 5. Di ba? Kaya lang, si Father Xavier Ulin dapat yon. Nakabatch ko na ngayon ay provincial na namin. Pero umayaw siya. Sabi niya, ay hindi ako pang television. So naghanap na si Father Ari D, yung dating director ng GESCOM. Sabi ni Father Janigo, ayan si Nono, subukan mo. Anyway, so desperado na sila kasi mag-i-air na the following week. So kinuha ko, sinubukan ako, di ba? And the rest is history. So, madaling salita, 20 years nang nagtitiis ang kape sa inyo. Anyway, so ganun po nagsimula. And in fact, ang natitira na lang dun sa original batch ay kaming dalawa ni Cardinal. So, Oo nga. 20 years. Pinagtsatsagaan tayo. Oo, di ba? Ang tanda-tanda na. Oo, nako. So, yun. Sandali lang wala palang kapareha yung aking Ay, yung partner. aking, Oo nga po. Ano po Siyempre, dyan? ang kukunin ko yung di hamak na pandesal. Ay, Father, hindi po ordinaryong pandesal Ay, hindi ba yan. to? Ano ba? Pandelitos po yan. Wow. Bakit? Cute. Ano ba yung pandelitos? Yan ang brand niya, Pandelitos. Opo, at napakasarap niyan dahil favorite. Speaking of Yes. pandesal, di ba? Bakit kaya yung title natin, Kape at Pandesal? Sino nagbigay nun? Sino ba? Sino? Kayo? Kayo ba po? Ang makakahula po ay tatanggap ng 1,000,000 dasal mula sa amin. If my memory serves me right, si Father Janigo yung nag-coin noon. Kasi kape, dahil di ba morning prayer, so nagkakape tayo sa umaga. Tapos imbes na ang kaparehan ng kape talaga ay pandesal, pero pinaglaruan niya yung salita, pandasal. Kape, dahil tayo gumigising para magdasal sa umaga at yung salita ng Diyos ang ating, di ba, pagkain. Yun. Tama ba? Naman, oo. Tama. Oo. Pandesal, pandasal. Pandasal. Yun. Pero iba nagkakamali, ha? Akala nila pandesal talaga. It's a good reminder actually, no? Sa umpisa ng araw, habang nagkakape ka. Parang you cannot get through the day without coffee. A lot of people can't get through the day without coffee. Pero tayo, we can't get through the day without prayer. Without prayer and without the Word of God. Yan. Oo. At ang layo na ng narating ng Kapet Pandasal, 20 years Di ba? So, yung Kapet Pandasal po, halimbawa, ginagamit ng
mga teachers, 'di ba? Sa private and public schools para para sa mga klase nila, meron silang opening prayer. 'Di ba? Ang galing-galing, 'di ba? And of course, mga kababayan natin sa iba't ibang bansa, 'di ba? Sa labas ng Pilipinas, 'di ba? Gusto nila may connection sila sa Pilipinas. So hinahanap nila mga Filipino content at yun, 20 years na silang hooked sa atin din. Yun. Meron Ang akong galing, kwento dyan. Yung kwento ko ay, tinaga ko ng mga taga-Saudi. At that time, wala doon sila mahanap na simbahan. Ang ginagamit nila yung kapet pandasal kapag linggo. So, para sa akin, malaki yung impact nung ginagawa natin sa mga tao. Lalo-lalo yung naghanap sila ng, like worship. Naghanap sila ng connection sa Diyos. Sa marami nilang dinadaanan, yung mga maliliit lang na message natin, yung naaalala na habang nagtatrabaho. Kasi ano lang tayo, napakasimple lang ng message. Yeah. Na pwede na pagnilayan the whole day. Parang ang ano, di ba, Father J-Boy, kasi si Father J-Boy po ang pinaka-expert sa amin dito sa social media, sa mga Jesuita, di ba? Pero ngayon, di ba, yung sa social media, kailangan maikli lang, di ba? Oo. So parang nahulaan na natin kung ano yung maging uso kasi tayo sa Kapit Pandasal, hanggang 2 minutes lang tayo. 20 years ago yan. Oo, kasi stricto yung stricto yung TV. Kailangan may oras lang, di ba? So, maikli lang pero malaman. Di ba? Parang itong pandasal. Oo, itong pandelito na ito. Saka maganda yung branding natin. Pandelito. Maganda yung branding Pandelito. na, kahit maiksi lang, meron kang mahuhugot. Yun. Oo. So, Napaka-importante yan in this social media age kasi actually in 2 minutes ngayon, parang eternity na yan sa TikTok generation di ba? Pero ang importante yung laman. Kasi you can make all kinds of content, pero kung wala namang kwenta at hindi nakaka-bless, sayang naman. At ito lang, pinagmamalaki rin natin, modesty aside, na naging trendsetter tayo. Maraming di ba? Kasi hindi pa uso noon oo. Noon wala pa, nung nagsimula tayo, di ba, Cardinal, wala pang social media. Pero meron na tayong Kapit Pandasal. Tapos, nung nagkaroon na ng YouTube, nilagay na natin sa YouTube, at marami na rin gumaya ng mga, mga prayer na 1 minuto lamang, which is good, di ba? Di ba, hindi lang tayo, maraming mga may initiative rin. So, yun po, Inspiration. yun. So, talagang evangelization po talaga yung mission ng Kapit Pandasal. Okay, so mula sa isa sa mga pinakamatandang hosts, diba? Tumakot ka talaga sa pinakabata. Nako. Fresh na fresh, Cardinal, na pink pa, diba? Pinakabata. Okay. Bata sa edad at saka sa Number of years. Sa Kapit Pandasal. Okay, pakilala po natin. Kilala na ninyo. Of course, mga 1 taon na po siya. Dito po sa Kapit Pandasal. Galing pa ng Pampanga. Walang iba kundi si Father Fiel. Father Fiel, kwento mo naman sa amin. Yes. Father Fiel, paano niyo po bang nakilala yung Kapit Pandasal? Nung fetus pa po kayo, meron ng kape. Pero may challenge ko, gawin mo na hindi masyadong seryoso. Kasi lagi ka very devotional. So ngayon, Sa totoo po, mahiyain po talaga akong tao. Lahat tayo mahihain. Yung Kapit Pandasal po, napapanood ko po sa TV talaga dati. So, kung 20 years na po ngayon yung Kapit Pandasal, 14 years old po ako noon. So, nakikita ko na po ang mukha ni Father Nono. Yan na talaga namang ala Marvin Agustin. Thank you. Pero Father Fiel, eto ano bang natipuhan mong pamamaraan sa paggawa ng kape? Yan. Ito pong pour over. Social. May filter po ito. Wow. Tapos ko lang po. Alam ko, ceramic galing pa sa Ming Dynasty. Okay, at Plastic po. habang gumagawa po ng kape si Father Fiel, eto, panoorin natin yung kala nyo, ako lang bibiktimay nyo, yung pinaka-first episode ni year Father lang po Fiel. Tingnan natin. Eto na po. Papaano mo masasabing ikaw ay matapang na tao? Be blessed tuwing Webes. Ako po si Father Fiel Pareha ng Santo Rosario Parish. Tara po at magkape at pandasal na tayo. Meron siya si Father J.
Ano-ano ang mga katangian ng isang matapang na tao? Marunong makipag-away, gumaganti, nanununtok, may palaging naisasagot, hindi umiiyak, matipuno. Sa totoo lang, kahit ang mga taong may ganitong katangian ay tumitiklop sa harapan ng mga pagsubok sa buhay. Strength is not measured by your capacity to control your tears from falling. Actually, those who admit to themselves that they do not know what to do next and let go of everything out of their control are the bravest persons in the world. Faith starts the moment you expose your weakness and vulnerability to God and ask Him to help you. The Lord will not disappoint. Sabi nga sa Biblia, be strong and bold, have no fear or dread of them, because it is the Lord your God who goes with you. He will not fail you or forsake you. Let us pray. Loving Father, in moments of weakness, strengthen us. Our own strength can disappoint us, but in you, there will be victory over fear. Be with us as we journey in this world. In Jesus' name, Amen. Amen. Wow. Oh, meron pang ganun, no? May QR code na ang generation ni Father Nung time Pierre. natin, wala pang ganun. Wala pang So, Father Phil, wala kang pinagsisisihan doon sa mga binitawan ng sa Parang kailan lang po yung 1 year din po, no? Oo, 1 year pa lang. 1 year no? po. Pero Pati yung format no? Ano na, yung So, updated na. paano mo natuklasan o paano kang natuklasan ng Jesuit Communications para maging bahagi ng Kapet Pandasal? Ano yung naramdaman mo? actually po yung nag-chat sa akin po si Father Ro. No? Si Father Ro, yes. Oo. So si Father Ro po ay kilala ko po kasi po before, nag-workshop po ako sa mga Jesuita. Ay, So si Father Save po sana yung... tumuloy ka na sa akin. si Father Save po yung Bok Prom po. That time. So si Father Ro po yung nag-message, sabi niya, yun nga po, dahil si Father Cali po ay pupunta ng Roma para mag-aral. So kailangan ng kapalit po. So ako po ay hindi ko alam yung pakiramdam ko noon. Kasi po pinapanood ko nga lang po yan nung ako yung bata pa. 14 years old po ay pinapanood ko na. So kinabahan po ako actually. So, kasi alam ko po na established na po talaga. Established matagal na. So ako po ay nagsisimula pa lamang po sa social media. So that time. So isa po ang Kapit Pandesal sa inspirasyon ko. Yan naman. Para Pero, mag- Father Phil, di ba? Kasi si Father Phil, ano po yan, ang dami-daming, ano yan? Followers. Di ba? Kasi, Million na pala yan. millions. Right? Millions. Millions, di ba? Di ba? Yeah. Yun. So, Hindi niyo naman binili yung millions sa followers. Hindi niyo naman binayaran yun. No? pero di ba, parang, Authentic follower. sabi nga, you don't need us, di ba? We need you, pero you don't need us. Pero, ano pa po kayo, umuo pa rin kayo doon sa paanyaya na maging bahagi ng Kapet Pandasal. Why? Ano po ito pong mga pagkakataong ito po yung pagpapalawak sa pagpapahayag po ng salita ng Diyos. Isa po kasi sa naisip ko na bakit ako mag-preach, no? Magpapalaganap ng salita ng Diyos sa social media, para po sa mga mananampalataya na mahalin po nilang salita ng Diyos. Amen. Kasi po ako po, nung personal experience ko po nung bata ako, hindi ako makahawak ng Biblia para buksan ito at hindi ko alam paano dasalin at basahin ito. So marami din pong mga kabataan. Siguro sa sarili kong karanasan ay we share with the same experience. Gusto kong mamahalin po nila na gusto si Jesus, pati yung kanyang salita. Wow, amen. Father Phil, anong partner ng kape mo, ha? Ano bang gusto mo dyan? Ako po, pandesal din po talaga. Ay, talaga yan. Mabenta talaga. Father Pierre, hindi naman po nabawasan yung mga followers niyo mula nung sumali kayo sa Baka na ngayon hundreds of thousands na lang, di na million. So yun, masaya po ako na naging bahagi po ng pamilya ng Kapit Pandasal. At isa pong
nakaka-humble po na experience na mapabilang po. Anong Kasama sabi po sa'yo ng obispo mo? Kailangan mo magpaalam sa obispo, di ba? supportive po ang aking obispo sa mga Si Archbishop Opo. Dong Lavarias. Lavarias. Oo. sa social media po, evangelization. Okay, siguro ayos. dahil si Father Phil, parang si Father J-Boy, pinaka-active sa atin sa social media. Para po sa Father, as a ministry, itong media evangelization, ano ng mga konsolasyon, kumbaga, ang natanggap nyo mula nung nagsimula kayo? Nag-start po ako time po ng pandemic. No? Bagong ordain po akong pari noon, 2020. So ang aking expectation ay talagang sasabak ako sa pagmimisa, sa pagpunta sa mga barangay, sa mga tao. Nag-lockdown po. So imagine yung apoy, yung bagong ordain po kasi talagang maalab po yan. Talagang Binuhusan ng tubo. lockdown po nung sa amin po. Kaya tinry ko lang po yung isang TikTok video na trend. Tapos that was pandemic time, lockdown. Tapos may mga comments po kasi doon na humihingi ng panalangin, mga namatayan, mga may sakit, nawala ng trabaho. Tapos na-realize ko po na parang mas kailangan po nila yung simbahan kasi hindi po sila makapunta sa simbahan. Doon po naus yung mga live mass, naka-live na. Tapos, why not do content to samahan sila. Kasi ang mga tao yung nasa social media. May mga cellphone. Kahit yung normal na nagtitinda ng fishball po sa daan. So yun po, doon po nagsimula. Kahit na mahihain po ako. Yung first po, tatandaan ko, first na take ko po sa mga video, talagang ilang takes. Kasi hindi ko po alam kung paano humarap sa camera. Parang yun po. Tsaka ayoko narinig po yung boses ko pag naka-record. Hindi ko alam kung kayo rin po nararanasan niyo. So doon po Hindi nagsimula. ka nag-iisa sa ganyan. Yung boses niya parang si si Martin Rivera, di ba? Singer. Singer pala. Hanapan pa lang. Okay, pero look at you now, di ba? Ang daming. And of course, we credit God for, di ba, for using you as His instrument para sa media evangelization. Okay, so may may pahabol na tanong sa iyo, Father Fiel, kasi po tayo, nag-invite tayo ng mga listeners, viewers, kung may mga questions sa atin. Ito po, si Laudo Dominic, sabi niya, paano niyo pong narinig ang inyong call sa pagpapare? Yun. May kilang, Father, ha? Baka abutin po tayo dito ng vocation story. Baka abutin tayo ng 20 hours. So ako po, nung una po wala po sa plano na magpapare. Sa katunayan po, yung mga kaibigan ko po, yung gustong pumasok talaga. So sinamahan ko po talaga silang mag-exam. So nag-exam na rin po ako noon at pumasa po ako. Wow. Hindi sila pumasa. Wow! Pero kahit na nandun na po ako sa loob noon, nagsisimula ako, parang wala pa rin po sa puso ko. Hanggang sa paunti-unti po, si Lord na po yung gumalaw. Nag-purify ng intention din po at motivation sa pagpasok. Timo, ha? Kaya sabi nila, hindi lang call calling. Talagang Ongoing. Kaya, Yung pala yun. Oo. Kaya pala calling. So hindi naman nagsisi yung mga friends mo na in-invite ka nila. Hindi naman. Maganda mga kaibigan nyo, no? Hanggang ngayon, naninibog po sila. Naninibog po. Di ba? Sabit lang ito siya. Sabit lang ang tapos. Okay, meron akong kilalang ganyan ba? Nag-test din sa Ateneo. Akala niya medical school or something, di ba? At tuloy sa San Jose. Mamaya, malalaman natin kung sino yan. Samantala, eto, thank you so much for that vocation story, Father Fiel. At dumako na po tayo dito, hindi lang po pare ang tinatawag, ang may bokasyon. And of course, the rose among the thorns. Yan po, sa Kapet Pandasal. Ito na po, si Miss Riza. Miss Riza, bago ang tanong, anong paborito mong method sa Sige. paggawa ng kape? Itong French press, ang idedemo ko sa inyo. Social ka talaga. Di ba? French. Yes. French. So, you want to see now? Yes. Okay. Pero habang ginagawa po yan ni Miss Riza, eto,
Panoorin natin. Nako, ito maalaala mo kaya. Oh, 50 years ago. Wala naman. Magandang araw mga kaibigan. Magkapet pandasal muna po tayo. Ako po si Risa Singson Kaupeng, Editor-in-Chief ng Kerygma Magazine. Na-imagine mo bang mag-aral na walang exam? Heaven, sasabihin mo. Oo, pero matututo ka ba ng sapat? Ang dahilan sa pagkakaroon ng exam ay para masubukan kung may natutunan na ba tayo. Napipilitan tayong mag-aral muli at masigurado na di na natin malilimutan ang ating leksyon. Pareho lang yun sa mga pagsubok natin sa buhay. Nung baby Christian ako, ang intindi ko sa buhay Kristiyano ay hindi na ako maghihirap. Maling-mali ako. Na-imagine mo ba kung gaano ako kabigo nang hindi nangyari ang mga pinagdadasal ko? Nagkasakit ang mga mahal ko sa buhay, may namatay pa, may mga pinaniniwalaan akong mangyayari na hindi naman natupad. Nang lumago na ako sa buhay Kristiyano, naintindihan ko na ang mga paghihirap ay kailangan talaga. Sabi nga ng manunulat na si Oswald Chambers, God doesn't give us overcoming life. He gives us life as we overcome. Ang pagsubok natin ay ang nagdudulot ng ating kalakasan. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat para sa lahat ng aming mga pagsusubok. Dahil ang mga ito ay nagbibigay sa amin ng kalakasan. Amen. Oo. Hanggang dito lang. Wow. Miss Riza, ang ganda-ganda mo. Noon at ngayon. Yan naman. Oo. Pero may trivia po si Miss Riza, no, dun sa first episode na yan, ano? Siya raw po ay 9 months pregnant. Diba? Yeah. Anong Kaya year yun? glowing. 2008. 2008. Sa panganay ko po. Ayun. High school. High school po. Kaya naman nagalagyan ng kuwara. High school po Oo, ako. nga. Nagpanood niya. talaga. Nanonood na po ako. Ayun. Kasama si Miss Risa. Pero Miss Riza, ano yung Oh, pang yes. ano mo, pang partner So, sa kape? Yan, sige. Because it's a French press, alam niyo po, after a while, naka 2 minutes na kaya tayo, ipe-press natin na ganyan yan para mahiwalay yung mga grinds from the coffee. At syempre, ang pairing niyan, French press di croissant. Spell mo nga, spell mo nga. Huwag na spelling. Di kayo mananalo sa akin sa spelling. Editor ako. Oo nga pala. So yun ano, nung kinuha ka ng Kapet Pandasal, you were editor of Kerygma. Yes, Kerygma pa po noon. Now, we've rebranded, Feast. It's called the Feast magazine now. Yeah, when Kerygma magazine turned 20, pinalitan na siya na Feast para kasabay niya yung mga gatherings all over the country and the world. So same question kay Father Phil. Ano yung naramdaman mo nung tinawagan ka na, can you join us sa Kapet Pandasal? Ang sabi ko sa kanila, gusto nila, laki-laki ko ngayon, mga anak na ako. Sure ba sila? Ayun. Pero meron palang ibang gustong ipanganak ni Lord sa akin. Aside from my eldest. Oo. So, may kasabay siyang lumabas, ang kape. Diba? bilang nanay, Miss Riza, at bilang magulang, gaano nga ba kahalaga itong ginagawa natin sa Kapet Pandasal? Ito ba ay para lang sa mga seminarista, katulad ni Father Fiel noon, o para sa pamilya? Actually, thank you for accepting me into this very holy gathering. No, because ang totoo po niyan, ako kasi as a lay person, of course, I'm a daily mass goer. I always look forward to the homilies ng mga paring aral, di ba? Pero I also hear the Lord kapag sa mga sharing ng mga ordinaryong tao, nakaka-relate ako. Kasi minsan, ang feeling ng mga ordinaryong Katoliko ay para sa yung evangelization, para sa mga pari lang yan, ay para sa mga madre, or yung calling na sinasabi natin, ay calling para sa mga pari, sa mga religious. Pero sa totoo, lahat tayo, even lay people, are called for, na meron tayo lahat na calling. And you don't have to be serving in the church, or serving in a seminary, or in a convent, to fulfill that calling. Bilang
doktor, ako bilang writer, bilang nag-aalaga sa mga may sakit or nag-aalaga sa mga matatandang parents, di ba? Bilang asawa. Yes. Oh, yeah. Mas mahirap kaya ang calling namin kaysa sa inyo. That's Diba? true. Bilang asawa, bilang Opo, magulang. yes. And parenthood Parenting. now is so challenging. So, para makarinig ng mga lay people na, ay, pareho kaming problema, ay, pinagdadaanan rin pala niya, ay, okay lang pala na minsan magalit sa Diyos, pero the struggle to continue to be holy and to love. So, yun, dun ko nahahanap yung calling ko. Pero Miss Risa, challenge, medyo nabanggit mo na, challenge para sa mga magulang, yung turuan ng pananampalataya ang mga kabataan, di ba? Ay, opo. Alam nyo, kasi preacher ako, mas madaling mag-preach. Mas kaya kong mag-preach sa Araneta Coliseum kesa sa ihulma at i-disciple yung mga daughters ko. So really, that's what I always say. I say I have, as an author, as a preacher, I have thousands of followers, women who look up to me. Pero sabi ko, naku Lord, pag di ko madala itong dalawa kong teenager, dalawang daughters ko sa langit, talagang failure ako. So it's such a challenge because they don't see me on TV. They see me at home. With my hair down, with my, na hindi ganito ang itsura ko. Diba? They see the ugly side of me. So really, that's really the challenge na maging witness. Pero grace din yon. It keeps the evangelizer like you really humble and rooted. Yun. No? Kasi madali rin namang lumutang no? Pero ikaw, kita mo. Naku, totoo po yan, Kardinal. Pag sinagot-sagot ako ng mga anak ko, talaga sa love ko, talaga. Ganyan mo lang ako sagutin. Nakita mo ba kung paano kitang iniluwan? Di ba? Miss Risa, sa tingin mo, gaano kahalaga naman na yung kapet pandasal, lalo na sa panahon natin ngayon, merong babae. Kasi matagal na, di ba, na puro lang kalalakihan yung mga hosts. Pero sabi ko nga kanina, ikaw yung naging rose among the thorns. Yeah, alam nyo, my thesis, my capstone project in my master's was about gender equality. And I realized na yung mga goals natin sa buhay, sa society, sa mundo, hindi natin ma-achieve kung kalahati lang ng populasyon ng kumikilos. 'Di ba? If only the men will do the work of evangelization, ay hindi kakayanin. Kasi half of the population of the world are women, which means half of the gifts that God has given is also on the women. So that's why kailangan talagang we all have to, work side by side. Synodality, in other exactly. words. Yung po. Yung salitang hindi natin maintindihan, pero alam natin. Sinasabuhay na. Sinasabuhay na. Okay, may pahabol na tanong lang bago tayo dumako na naman sa isa na namang host. May pahabol na tanong ang ating viewer naman. Ang tanong niya sa atin, ito, for counseling yata ito. Ang tanong niya, Miss Riza, paano raw ba pag nagdadasal ka at pumapasok at maraming mga fears, thoughts, di ba? Hindi ka makakoncentrate. Distractions. Yes, distractions. How do you deal with that? Ito natutunan ko po ito kay Brother Bo Sanchez. Sabi niya, don't think of a pink elephant. Don't think of a pink elephant. Iniisip ko na. Don't think of a pink elephant. Ano naisip niyo? Pink elephant. Pink elephant. So, minsan, pag kinukontra natin yung wag nating gawin yan, mas lalo nating nagagawa. So, instead of saying, nako, I will not be afraid. No, let's replace it with something positive. Yes. So, that's why I love something that I learned from my mom. She would always sleep with a rosary in her hand. So, ako, naging habit ko na rin siya ngayon. I sleep with a rosary in hand. Minsan, natatapos ko yung rosary bago ko makatulog. Minsan, I believe in God pa lang, tulog na ako. Di ba? But there is blessing even in just holding the rosary, di ba? So if we replace instead of focusing on our fears, we focus on prayer. Even a repetitive prayer, that's the beauty for me, of our Catholic faith, that we have repetitive prayers. Minsan, it's a cause of
of criticism sa atin. Pero ako, I saw it as something na there are times when you don't know what to pray, what to say. But thank God that we have our Father, Hail Mary, and the beads. Very good advice, Miss Riza, and thank you for your sharing. Okay. Thank you. Salamat. Kumain ka. Kumain ka na, magkape ka na. Kaya naisip ko, kung maganda nga yun, di ba? You begin and end the day with God in mind. Amen. Yeah. Okay. So sa ating pong pagbabalik, isa na naman sa ating mga hosts ang mag-share. Isa po siyang veterano ng Kapet Pandasal. Ibig sabihin matanda na. At siya'y magpapakitang gilas sa paggawa ng kape. Wow. Aeropress. Matututo ka ba ng sapat? Ang dahilan sa pagkakaroon Malilip ako kay Paring Bert. ay para masubukan kung may natutunan na ba tayo. Okay, balik po tayo. At maraming salamat po sa panonood sa ating 20th anniversary dito sa Kapet Pandasal. Ngayon, eto na, isa sa mga mga veterano ng Kapet Pandasal. Wala pong iba kundi si Father J-Boy. Lumipad rin po yan. Yan. Mula Davao. Yes. Father J-Boy, so anong method ng kape, ng pagkakape ang ituturo mo sa amin? Siyempre, mas complicated kasi gagawin natin ay ang Aeropress. Aeropress. Ganito. So, una mong gagawin, siyempre, importante yung filter. Tapos, lalagay mo dito. Tapos, kailan siyang ipasok? Ganito, ganyan. Tsaka mo ilalagay yung kape. Parang ang dami naman itong nag-ground na. Tsaka, lalagay mo ng tubig. Tatayo na lang ako kasi hindi naman kakatangkaran. So, yan. Sige. And then, kailangan, meron to. Diyan niyo po 1.5. ilalagay, hindi ba po ipapatong sa ano? Saan? Ay, hindi tatapon yung Hindi, ilalim. wala pa naman. Pwede ko rin ipato. Walang Baka sa problema. mesa pumunta ang Sana, kape. dito na lang para mamantsahan. Kay Pulin ito eh. Kay Pulin ito, mantsahan natin. Actually, yun ang hinihintay ko Yun na nga eh. mamantsahan. Mantsahan itong props na ito. Para may magalit. Okay. Yan. Tapos, kailan mo siyang kon. Nasaan yung... Ngayon, Ang complicated na. Parang di niyo Anong mapasok. tawag? Aero ano? Aeropress. Aeropress. Yan naman. Parang mahirap i-press. Pero mahirap, kailangan parang Ayan, ilalagay natin Nakikita yan ng para biceps. makikita niyo yung Biceps mo. Grabe oh. Kailangan ng gravity to work. Parang sa May Mars pwersa. pa yata. Pero after a while, mag-ano na to, mas madali na. Yung Sige, pinakauna kaya lang mo. talaga. Gusto mo tulungan ka na ni Father Fiel? Diba? Oo. Okay, tulungan mo kaya ako. Hindi, okay na to, okay na. Para mas madaling i-press ito. Okay. Yes. Sige. At habang may ginagawa si Father. Ayan o. Ayan, nakikita Father ko J, na. Oh, panoorin yun po na. natin ang pinakaunang episode naman ni Father J-Boy dito sa Kapet Pandasal. Magandang umaga po, Pilipinas. Tayo na po magkapet pandasal. Ako po si Father J-Boy, ang bago ninyong makakasama. Si Michael V yan eh. Umalili pa ako kay Paring Bert. First time ko dito, kaya medyo kinakabahan ako ng konti. Marami tayong first time. Naalala niyo ba ang first day sa high school? O kaya ang unang semester sa kolehiyo? Para sa akin, exciting na exciting yon. O kaya ang unang araw sa trabaho? Medyo kinakabahan tayo, di ba, at natatakot? Ngunit ang lahat ng ating unang pagkakataon ay isang hakbang para maabot natin ang ating mga adhikain. Sinasabi na ang mga taong nagtagumpay ay ang mga taong binigay ang buong buhay para sa kanyang minimiti, mga pangarap, at ang kanilang mga minamahal. Mga taong may commitment. Alam niyo, hindi po nagtatagumpay ang mga taong donasyon lamang iniaalay, kalahati lamang ng kanilang mga puso at isip, o ang kanilang free time lamang. May kwento pa ako sa inyo. Noong mga panahon, ang baboy at saka ang manok ay magkaibigan. At meron silang amo na magdiriwan ng kanyang kaarawan sa susunod na araw. Kaya sabi ng manok, "Uy baboy, anong gagawin natin? Luto kaya tayo ng pananghalian?" Sabi ng baboy, "Ano namang lulutuin natin?" Sabi ng manok, "Alam ko na. Mabibigay ko ng itlog at saka ikaw, mabigay ka ng lechon." Unfair? Teka muna, sabi ng baboy. "Mabuti sa'yo kasi ikaw, donasyon. Sa akin, commitment."
Kaya tingnan natin ang ating buhay. Usisain kung ang binibigay ba natin sa ating mga buhay at kapamilya ay donasyon ba o commitment. Pagdasal natin na lalong tumibay ang ating commitment sa ating trabaho, kapamilya at kababayan. Dito, pwede tayong magpakababoy. Magandang umaga po. Punchline. In fairness, Kababoy, ganda ng ha? kwento. Oo. Ganda ng kwento. Dito, bida ang baboy. Yes. Total commitment. Hindi lang sideline. Oh, ayan, meron akong kape. Yan na. Okay. Anong ipapareho mo dyan, Father yes. J-Boy? Na... Actually, paborito ko yung may cheese. Oh. Ito to. Cheese roll. Cheese roll. Yan, malambot yan. Yan. Donasyon ba yan? Ah, oh, yan. Commitment to kasi matamis. Ay, ako diabetic. Father J-Boy, napansin ko, medyo kulot ka na pala noon pa. Ngayon kasi parang kulot na, no? Parang K-pop, celebrity. Okay. So, Father J-Boy, paano kang nagsimula sa kape? Paano kang naanyayahan din dito sa kabulastugang ito? Matagal na ako sa Jescom, di ba? Oo. Nagsimula ako sa musika. Nung pumasok sa society, yun ang pinakaunang kong gustong gawin. Kung paano ko gagamitin ang musika para sa Evangelization din, di ba? Pero hindi ko pa yan naisip yung evangelization. Sabi ko, baka maganda yung musika gamitin dahil hindi nga siya threatening sa mga tao na malamang hindi na Katoliko o umalis simbahan o kaya basta ibang relihiyon. Gusto ko sana na marinig pa rin nila yung salita ng Diyos sa mga bagay na hindi preachy, kaya doon ako nagsimula. So, nagsimula ako sa Jescom, sa Jesuit Music Ministry. Dahil nag-aaligid-aligid ako dito, ganyan. Tapos, hindi ko alam kung Palaboy-laboy. merong isang pinalitan ako, hindi ko maalala kung sino. Pero, sabi niya, Father, kailangan nila ng isa pang tao. Pwede ka? So, yun na. Umakyat lang ako sa taas. O, tara, game na. So dito pala ginagawa. So, sinubukan ko. Yun ang pinakauna kong script. Dakilang panakitbutas ka rin pala. Correct, ganyan. Ganyan naman talaga simbahan. Pero Father J-Boy, bukod sa may talent ka dito, si Father J-Boy po kasi ang galing-galing sa mga kabataan, di ba? Pero ang dinig ko, kaya mo ginagawa yung Kapet Pandasal at yung social media ministry mo, ay dahil nais mo abutin ng mga kabataan. Why is that important for you, yung mga kabataan? Kasi malinaw na malinaw sa aking bukasyon na ba't ako naiyak? Marami tayong Na- tissue, Father. Tissue. Na ang paraan ng aking pagpapari at pagiging Jesuita ay youth ministry. So yung social media, isa siyang paraan para maabot ko ang mga kabataan. Ngayon, yung mga kabataan na naaabot ko, yung mga kabataan na nasa eskwelahan. Kasi lagi ako nasa eskwelahan. Pero inisip ko, hindi lang yung estudyante ko sa Ateneo yung gusto kong maabot, kundi yung mga bata din sa ibang lugar. Kaya naisip ko talaga pumasok ng social media. Nagsimula ako ng 2005 actually. Naalala niyo pa yung vlogging? Yan, yung vlogging. Yung, ano nga ba to yung Google? Yan. Nagsimula ako mag-vlog nung lahat ng aking homilies. Nung binablog ko yung homilies ko, marami nagsasabi sa akin, tulad nung sinabi ko kanina tungkol sa taga-Saudi, pinuntahan pa nila ako dito na yun ang binabasa nila. Dahil wala silang misa, yung sinusulat ko ang nakakatulong sa kanila. At pinagninilayan nila bilang grupo o bilang, sabi natin, bilang komunidad. So, ibig sabihin, sabi ko, marami akong pwedeng magawa. So, to cut the long story short, heto na, hindi lang platform ko yung pagsusulat sa internet, sa blogging, nagiging vlogging, nagiging video na. So, nakatransfer talaga ako galing sa musika, pero na-incorporate ko yung musika dun mismo sa aking social media. Ngayon, ang social media ko, pag nakikita ko yung followers ko, of course, mas marami siyang followers. Nakikita ko na sa ibang-ibang bansa din. Kaya nag-shift din ako ng konti to English. Yes. Kasi nagsasabi din sila na, do Pilipino sila, yun na nga, hindi na sila masyadong nakaka-relate kapag Tagalog. Estudyante naman talaga yung aking target audience, the young, especially those who are in schools. Bakit ganun yung target ko? Sila yung maraming questions eh. Yeah. Ang dami na ng tanong sa buhay. Complicated ang buhay para sa kanila. So kasi binabalansin nila yung love life,
yung academic life, yung family life, yung friends life. Meron silang ganong klaseng category. Kaya yung pagbabalanse, yun ang pinakaunang nakikita namin na problema sa eskwelahan. Ang pagbabalanse. At yun ang struggle ng mga kabataan ngayon. So kaya nandyan ako sa social media. At iba-ibang ginagamit ko na parang pamamaraan. Nagtutugtog ako ng piano, yung music, meron akong reels, meron akong nagkakape ako, meron ganyan. Kasi yung bata sa sa environment na ay gusto nila iba-iba. Yeah. Pero nakakakuha sila, same pa rin ang meron silang nakukuha sa akin. Kasi ang importante sa bata, Father, I want to be entertained because there is something that I get. Hindi yung entertainment na parang wala lang. I want to be entertained because something is important in your content. Father, ano habang nagkikwento si Father, parang napaka-komplikado. Di ba? Kasi nga, maraming nagsasabi niya, Father, pag social media, maraming mga pare, takot na, di ba? Kasi nga, yung masyado raw high-tech, di ba? Meron pang, ano yung algorithm na hindi nila maintindihan. Pero kayo, Father, komplikado or very technologically heavy yung yung social media ministry. Pero kayo po, paano kayo naging komportable sa teknolohiya, sa social media? Unang-una, kailangan alam ng mga tao na ako lang ang gumagawa ng lahat ng videos ko. From script writing, so pre-production, hanggang pagkuha, ako mismo yan, akala nila meron akong crew, wala, meron akong tripod at saka yung cellphone ko na kaganyan. Pagkatapos nun, ako din ang post-production, editing. So kaya niyong gawin lahat, di ba? Kaya kong gawin lahat kasi nung pandemic, wala akong maasahan. Pero gusto ko pa rin ipagpatuloy yung tawag ng Diyos sa akin, di ba? Tulad ni Father Fiel, naghahanap kami ng pamamaraan. Yes. Kahit na grabe ang limitations mo, di ba? So dahil dyan, pinag-aralan ko yung editing. So natutunan ko yung Premiere Pro, kung ano-ano lang, kahit may CapCut, may gano'n. Gusto ko lang matutunan. I think ang nakakatulong ay heto. Wag kang matakot. Gawin mo lang. After a while, masasanay ka na rin eh. At mabilis na ako mag-edit kasi ginagawa mo araw-araw. Paulit-ulit. Sabi nga ni St. Ignatius, repetition is very important even in prayer. At first, you learn how to pray. Yeah. Diba? At first, you learn how to pray. And then after a while, you begin praying. Okay. Merong tanong ang viewer sa atin. Since mahilig kayo sa mga komplikado, di ba? Father J-Boy, may nagtatanong dito, paano raw ba tayong inililigtas ni Jesus sa kanyang kamatayan sa Ano krus? pangalan nito? Napakahirap. Buti na lang kay Father J-Boy napunta. So, parang Parang defense, oral defense. Parang kinabahan ako Comprehensive bigla. exam. Dissertation ito. Mukhang dapat yata ang sumagot. Hindi, parang ako yata nagpadala ng tanong. So, paano nga ba? Nagpadala. Maraming salamat sa tanong. Maraming nagtatanong ng mga parents din ganun. So kaya napakagandang sagutin ngayon. Bigyan kita ng formula para sa mga kabataan. Sera. Unang-una, context. Kailangan mong tanungin o makita kung sino ba talaga itong kumakausap sa'yo. Age niya, for example. Tapos, yung pangalawa, magsimula ka ng experience. Tapos, ililibot siya sa reflection. And then, kailangan meron kang call to action. Yun ang tawag ngayon sa social media, call to action. So, halimbawa, yan yung tanong na yan. Kung ako ang gagawin, kunwari ikaw yung bata. Bata, ganyan. Okay. Gusto niya yan. Again. Lisa, yun is like, imagine that you, English, dapat Tagalog ko ngayon. Okay. Mag-imagine ka na nakasira ka ng toy mo. Meron ka ba nasira na laruan noon? Kunwari, sasagutin mo ko ng meron. Father, How did you feel about it? Ano naramdaman mo? Siyempre, masama loob ko. Yan, masama yung loob mo. Sayang. Naiintindihan ko yun, no? Masama talaga yung loob mo. At hindi lang yan, masama ang loob nung nagbigay sa iyo nung laruan na yun. Hindi ba? Kaya masama ang loob natin kasi, that's very natural na masama ang loob mo kasi may nasira. nagbigay. Hindi lang dahil nasira na hindi mo na siya malalaro, magagamit sa yung kung anong games meron ka. Pero meron kasi nang bigay sa iyo. Nanggaling sa pagmamahal. Okay. Ngayon, yung kamatayan ni Jesus, yung when he died on the cross, he loves us so much that he wants to remove
the bad feeling that you have. And by dying on the cross, He was removing all our sins, all the bad feelings that we have, even, so, ganun ang gagawin ko. Now, the next time, sabihin ko sa kanya na, so, the next time, what would you do with your toy? Ayun na yung call to action. Yun ang call to action. Parang ganon. Alagaan. So, na-save ka kasi tinanggal ni Jesus yung bad feelings mo na you can begin a new life. Oh, ngayon, alam mo na kung paano mo ahalagay ang toys mo. Yan. Parang ganun yung kamatayan ni Jesus para sa'yo. Pwede ba? Okay ba yun? Galing. Buti na lang kayo natanong. Kasi kung ako, mag-umpisa ako sa ano eh. Sa Genesis. Genesis. Kaya lang, yung laruan lang naman yan tumbang preso, lata lang yan Dali pa yan. Okay, thank you so much, Father Jeff. Pasado po ba? Okay, so maraming salamat, Father J. Boy. Maraming sa salamat iyong din. sharing. At ang susunod po, ito na, ang magbabahagi na ang ating pinakamamahal. Sabi nga, institusyonal dito sa Jesuit Communications. Okay, wala pong iba. Lumipad pa mula sa Roma para makasama natin sa ating anibersaryo, Cardinal Luis Antonio Tagle. Thank you. Maraming salamat po. Yay! Maraming salamat. Hi po. Ciao. Okay. Mabuhay. So, Cardinal, anong Salamat. kape ang gusto nyong, di ba, edi eksperimentuhin? gumamit tayo ng espresso May machine. May prop. Ayan. Wow. Ito po ho. May kape, may tubig ho dito sa likod niyan. At ito ho ay gumagamit ng Pod. ano ba ang tawag Anong doon? tawag yan? Pod. Pod. Ayan. Okay, Oho. so medyo At, social ito. May Oho. bala, may bala. Oo. May bala ho yan. Bala. Oo. Ayun. At Galing pa yan galing ng po ano, hong ng Italy Roma. po ito. O, yan ho ang bala. No? Wow. Yan, itataas mo yan. Oo. Ipapasok mo. Ayan. Pag ganyan. Ayan, pwede na. Okay. Ayun. At habang hinihintay po natin ang... Ayun, ayun, tumutunog. Wow. Okay. Espresso. Ayan. O, kita nyo ho. Ayan ho. Tunay ho yan. Ayan. Ang tawag dyan, lunggo. Bingo. Oo. Wow. Kasi magiging double ang ano niya. Kahit maliit yung ano, no? Tingnan nyo, pinakamaliit na tasa. Oo. Pero pinakamatapang na Pinakamatapang. Oh, wow, I like Ayan. that. Okay, at habang hinihintay po natin ang kape ni Cardinal, ito muna po ang first episode naman ni Cardinal. Pari pa yata siya noon, ano? Ito po ang Cardinal natin sa kanyang first episode sa Kapet Pandasal. Magandang umaga, bayan. Ito po si Bishop Chito Tagle, mula po sa Diocese ng Imus Cavite. Bishop na kayo. At bago po natin harapin ang Saka napakarami parang na namang nakadamit po kayo alalahanin sa sa araw haba. na ito, tayo munang magkape at magpandasal. Talagang Ang ating pong pagninilayan sa umagang ito ay Fresh na fresh. pagtitiyaga. Ano ho ba ang sikreto ng pagtitiyaga? May dalawa po. Halimbawa po yung mga matitiyagang mekaniko na kahit mahirap ayusin ang isang makina, hindi iniiwan kasi po may ibig matapos at maabot. Meron din tayong mga matitiyagang magulang at guro. Kahit hirap na hirap, hindi nagsasawa. Bakit po? May malasakit. Yan po ang dalawang sikreto ng pagtitiyaga. Kaya mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili. May malinaw ba tayong patunguhan na gustong matapos? At tayo ba'y mapagmalasakit para makapagtiyaga? Manalangin po tayo. Mapagmahal na Ama, punong-puno po kayo ng pagtitiyaga sa amin dahil ibig nyo kaming makarating sa piling mo at dahil kayo po ay puno ng malasakit. Turuan nyo po kaming magtiyaga, subalit turuan nyo kaming luminaw ang patunguhan sa buhay at turuan nyo kaming tunay na magmalasakit. Amen. Bata pa ako. Opo, ilang taon po kayo dyan? Kung 20 years ago, edi 47.
Oo. Matanda na. Pero matanda na akong nagsimula Matanda na. compared sa inyo. Eh, bishop na po kayo noon. Bishop na pala. Oo. Bishop ng Imus. Cavite. Oversized pa yung barong. Oo, yun yung uso noon eh. Ayan na. Ito. Ay, ayan. Ayan. Ayan yung pinakahihintay ninyo. Yan. Mancha. Na mas Ano po ang Ako pala ang ipaparehan niyo? tutupad. Ako ang tutupad sa pagkamantsa. Ano ang ipaparehan yung Ay, tinapay? Siyempre, yung hindi ko masyado natitikman sa Italy, yung bibingka. Ay, yung pala. Uy, hindi natin nakita. May bibingka may pala bibingka. dyan. Sa'yo na lahat yan. Kanina ko pa inansa, wala sanang makakita. Wala sanang makakita. Ayan. Okay. Ayan. Ay, masarap yan. So yun ang nami-miss nyo, Cardinal, pag nagki-Christmas kayo sa Vatican. Talaga. At pwede yung tikman ko ang... Yan. Sige. Okay, masarap ba? Oh, With red egg. nasarap oh. Yan. Last week pa yung binili niya, Ernest. Halata nga. Okay, so, Cardinal, parang yung kape nyo, classic kayo, di ba? Yun? Parang yung kape, classic daw yan eh. Yan daw Yung espresso. Espresso. Di ba? Classic. Di ba? Social. Okay, so anyway, 20 years na kayo, Cardinal, ikaw nga yung pinakamatanda sa atin. Oo. Yung Hindi mo masyadong halata. Oo, yeah. So, naalala niyo po ba, yung napanood natin, naalala niyo po ba kung paano kayo nagsimula sa Kapet Pandasal? Siguro katulad din ninyo ay naanyayahan ako noon ni Father Ari. Father Ari. Hindi ako makahindi sa kanya kasi dati ko siyang estudyante eh. Katulad ninyo, dati ko mga estudyante na reverse na yung mga sila na yung mga boss, no. Pero mahalaga rin naman sa akin yung pagpasok sa mga bagong pamamaraan ng paglilingkod, no. At salamat sa Jesuit Communications kasi bago pa ang Jesuit Communications, kasama na ako ni Father Ontiveros eh. Wala pa yung Jesuit Music Ministry, no, para long playing pa. No, yung ganyan. Oo. Tapos para maipakilala yung mga awit, music, na ganyan. Nag-oorganisa ng mga concerts, live concerts. Pupunta kami sa mga parokya. Bagong-bago pa noon yung Santo, Santo, Santo. Pinapalakpakan yan ng mga tao pag narinig nila yung bago, no? So, naranasan ko yung gano'n na bumibiyahe kami, dala yung mga tapos, ayan na, nag-recording, tapos maya-maya, meron pa ditong Sonolux, mga slides, tapos, ayan na, ang Jesuit Communications, no? At pumasok na sa ganitong mga, sige, ituloy ko na. So, nakita ko yung, kumbaga, yung paglago ba, at mga pagbabago-bago ng, no? As napansin natin doon, no? Wala pang prompter noon. O at least hindi ako gumagamit ng prompter noon. Hindi ako Memorize? gumagamit. Memorize. Nakapikit Hindi pa naman sa siguro. kanina, Nakapikit eh. No, kaya pag pinaulit, uulitin ko talaga. No, batay sa At natutuwa ako kasi rin yun, yung parang disiplina sa sarili ko, no, na ganyan. At ang naalaala ko rin na ay yung papanong magsimula sa mga ordinaryong sitwasyon. Baka tulad nung baka kung ang tema ko ay pagtitiyaga, no? Ano ba 'yung sa karanasan ng mga magulang, mga guro, ng mga So simulan sa ganun para hindi lulutang yung at makikita na sa mga ordinaryo nating pinagdaraanan, diyan din magsasalita ang Panginoon. Kalimitan ginagamit kong guide bagamat di ko binabanggit ay yung isa sa mga pagbasa sa araw na yon, Martes. Ayan. Reflection po yung siya. parang reflection nang kahit hindi ko nababanggit na yun ang source. Pero, Cardinal, ngayon po ay kayo na yung pro-prefect ng Dicastery for the Evangelization of Peoples. Di ba, gaano po kahalaga yung sa simbahan? Ito pong ginagawa natin sa Kapet Pandasal, yung tinatawag nating media evangelization. Oo. Ang sabi nga nila, isinilang ang simbahan, no? Dahil sa pagmamahal ng Diyos. Tapos yan ay may misyon na ibahagi
ibahagi. Hindi pwedeng angkinin lang, no? At kaya may mission lagi. Pero noon ang mission ng missionaries pumupunta sa iba-ibang territories. No, mga Portuguese, Espanyol, punta sa iba-iba, no. Ngayon, tuloy ang pagpunta natin. Pero saan nakatira ngayon ang mga kabataan? Saan nakatira ang mga tao? Nasa social media, mga ganyan, no? Kung hindi ka makapunta sa ibang bansa, pwede mo pa rin silang mapuntahan sa pamamagitan ng publication, vlog, at social media. Importante yan. Pero aaminin ko sa inyo, yung first episode ko, nasa Imus pa ako noon Bishop of Imus. No? Nung nalipat ako sa Manila, sabi ko, hindi ko na yata kaya. Kasi sigurado marami ng trabaho ang Manila. No? Pero nagtuloy pa rin. Nung malilipat na ako sa Rome, ano na ito, siguro wala na talagang tigil na. No? Pero sa awa ng Diyos ay naitutuloy. No? At may mga nagbubukas na mga dahilan at nagbubukas din ng mga pamamaraan para maituloy. Pero last year, parang muntik na tayong matigil, Cardinal. Ano ba yung pakiramdam nyo noon kung natuloy yung pagpapatigil sa atin? Nanghihinayang ako sa isang banda. Sa isang banda naman, sabi ko, katulad ng mga karanasan ng buhay at mga ay baka natapos mo na yung mission mo, oras na gano'n. Pero sa isang banda, kita mo rin na talaga bang tapos na ba? Kaya natuwa rin ako na ituloy kasi katulad ni Father J. Boy at tulad ni nating lahat, yung pag nag-iisip na ako na ayaw ko na, para may nangyayari. Naalala ko, nasa Dubai Airport ako, naghihintay ng flight. Bumili ako ng kape. Nakita ko agad yung dalawang sa coffee station ay mukhang mga Pilipino ito or definitely from Asia. Edi, nagka-order ng kape. Tapos nung binigay na, sabi nung isa, kayo ho ba yung yung bishop? Oo. Alam nyo, salamat po dun sa kapit pandasal at dun sa word exposed. Sabi, kasi po, hindi kami nakakasimba. Talaga. Pagka ganyan, pinanonood ho namin, parang nakapagdasal na rin ho kami. Kaya sabi ko, ito ko, iniisip ko, ito busy sa ganito, maraming trabahong ganito, kaya ayaw ko na. No? Parang pag sinunod ko yung ganon, parang daming May nade-deprive pala po. madi-deprive. Oo. Kaya sabi ko, yung aking pagsisikap, maliit na maliit lang yan kung ikumpara sa ng iba. Kaya, salamat sa mga OFW, salamat sa... Kakayak naman yan. Kain muna nga kayo. Kakayak eh. Madami tayong Sinimulan kasi ni J-Boy. Oo nga eh. Pero, Cardinal, nabanggit nyo raw na kahit isa lang ang manood sa atin, di ba? Ituloy pa rin, no? Oo. Dahil nga doon yun, dahil doon sa mga hindi ko inaasahan na na umaasa sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi lang naman through JESCOM, meron pa rin sa mga iba. Kaya sa akin, sige, no? May isang makikinig, it's worth all the effort, no? Na ganon. Amen. Ay, Ako, light lang ito, ha? Kapihan lang ito. Naging drama. Okay. Sorry ha. Okay lang po, Cardinal. O yung Okay. makeup mo ha. Pero actually, Cardinal, ang dami pa pong nanonood sa atin. At maya-maya lang po ibabahagi natin ang mga testimonies nila, no? Pagpapatotoo nila, no? Na sila po ay nanonood at nabibiyayaan, consoled by our prayer segment sa ating pong social media. So, marami pa po. At yan ang susunod natin. Ano muna, may panyo ba kayo dyan para kay Cardinal? Okay, sa ating pong pagbabalik, yung pong mga sharing naman ng mga viewers natin or listeners ng Kapit Pandasal, paano silang nabiyayaan ng ating programa. Sandali lang po. Matututo ka ba ng sapat? Ang dahilan
sa Malilip ako kay paring Bert. ay para masubukan kung may natutunan na ba tayo. Okay, nakapagpahid na po kami ng mga luha. At balik po tayo sa ating programa. Yan ang celebration po natin ng 20th year anniversary ng Kapet Pandasal. At sabi ko nga po kay Cardinal, ang dami pa palang nanonood sa atin. Yun. Okay, so ito po, babasahin natin. Yung pinili lang namin kasi milyon ang mga nanonood. Ano? At ang may feedback, pero ipili lang natin at babasahin po natin. Ito kay Cardinal, may mga sharing, Father J-Boy, Miss Riza, yan, and Father Fiel. Siguro, unahin natin kay Father Fiel. Yan po yung pagbabahagi ng isa nating viewer, Father Fiel. So, at mula po kay Saim Orde, sabi po niya, lalong lumalim ang pagtitiwala at pananalig ko sa Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat sa kape at pandasal. Amen. Father J-Boy, ikaw, anong comment sa iyo? Galing po ito kay Evangeline Concepcion Dillague. Sabi niya, nagdasal, nagbasa, natutunan, naisabuhay, bagamat hindi man perpekto. Bumabalik pa rin sa pagdarasal, pagbasa, natututo, na patuloy na isinasabuhay ang salita ng Diyos. Maraming salamat po sa ang lahat ng pagbabahagi ng salita ng Diyos mula sa media. Yun. Okay. Mamaya, di ba, pwede nating pag-usapan yung mga feedback. Father Cardinal, ano po yung sa inyo? Ito po ay mula kay Bobby Silvestre. Sa araw-araw ay mayroon akong nagiging baon na aral, paalaala at pangako na nariyan ang Diyos. Maging anuman ang aking harapin sa araw-araw, lagi akong may gabay. Nagkakaroon ako ng koneksyon sa Diyos na nagbibigay ng lakas loob sa araw-araw. Ganda. Daily vitamin, ano? Yes, Miss Riza, ano yung sa'yo? Father, alam niyo, isa sa dinulot ng kape sa akin, gumaling ako magbasa sa Tagalog. Kasi akin yung pinakamahaba eh. Okay, game. Ito naman, galing kay Conchita de la Fuente Emilianan. Ayan, natuto po ako magpatawad at umunawa sa mga taong gumawa ng kasamaan sa akin at sa pamilya ko. At na-inspire ako makinig ng mga daily prayers ng Kapet Pandasal at sa lahat ng mga kaparian na may mabuting hangarin upang makatulong sa mga naliligaw ng landas. Thank you sa inyong lahat. Sinisikap kong magbago ang pananaw ko sa buhay at ang tanging dalangin ko sa Panginoon ay bigyan pa niya ako ng lakas at mabuting kalusugan upang makatulong sa iba bago niya ako kunin. Ganda naman, no? Wag naman. Wag muna. Wag muna. May Bayaran mo mission pa. muna yung mga utang mo bago ka kunin nila. Di ba kaya? Okay, so siguro di ba nakakataba ng puso yung mga comment? Yeah. Di ba? Alam mo, Father, meron tong isang madre from the US. Her name is Sister Antoniana. And she's she's Filipina, but she was born and raised, I think, in the US. Gusto niya matuto ng Tagalog. So, ginagawa niya, nakikinig siya sa kape. Kaya sabi niya, oh, now you speak in English. Kasi diba, minsan nagtataglish na ako. Sabi niya, oh, I was learning Tagalog from listening to kape. So meron mga ganun pala, di ba? Oo, totoo yan. Pati dun sa word exposed naman, kung maisingit, no? Meron akong mga nakilalang mga seminarians and priests, sabi nila, we try to learn English through the word exposed. English naman po Sabi sila. nila, oo, simple yung English mo, ganyan. Pero itong ating Kapet Pandasal, meron mga nagtatanong kung pwede raw lagyan ng mga subtitles in other languages. So sabi ko, wow.
So may nag-i-interest na gano'n, ano? Kapit at pandasal now in 20 languages. Pwede, ah. Okay. Why not, di ba? We can find other people to Yes. share their To own translate. or make their own videos. Yeah. Gusto ko yung binasa ni Father J-Boy na Yes, oo. nag-struggle siya sa prayer. Lahat naman, di ba? Even si Pope Francis, sabi niya, minsan nakakatulog daw siya sa pagdarasal. Pero ang mahalaga yung, di ba, yung nagdarasal ka pa rin. Kahit ano man yung, di ba, struggle mo, di ba? Ang ganda nung sharing sa'yo, Father J-Boy. Saka yung gusto niyang subukan, nagsubukan. Huwag tayong bibitaw, di ba? Oo. At sabi nga rin ng iba pang mga dalubhasa sa panalangin, pati minsan narinig ko si Pope Francis sabi na, kumisan kung akala mo hindi ka nagdarasal, doon ka tunay na nagdarasal. Wow. Minsan akala mo hindi ka nagdarasal, pero baka doon ka nga tunay na nagdarasal. Ako po kaya sinasabi ko sa mga ibang tao, kahit na galit kayo sa Diyos, diba? Kung gusto niyong murahin ng Diyos, pwede rin. Kaya He's big enough to take it. Yeah. Diba? Pero the important thing is don't stop praying. Minsan kasi pag tampo kay Lord, we turn our back on Him. Pero pwede ka palang magtampo at awayin mo si Lord, diba? Kasi magbabati din kayo later on. Correct. Parang sa mga magulang, di ba? Yung basta may communication, di ba? Lagi namang may mga panahon na tense, di ba? Yung, di ba? Umuoo si ang kaisa-isang magulang dito. Di ba? Pero ang mahalaga, keep the communications open. Ganun Because yung, even in the book of Psalms, may mga prayers doon na sabi ko, Galit, wow, oo, galit. Lord, break the jaws of my enemies. Mm. Ay, pwede palang magdasal ng ganun. Diba? Puro nga gano'n, nagkakaramihan. Oo, ito batang pare. Puksain ang mga kaaway. yes, Father Fiel, ikaw, Father Fiel, sa iyong parokya, no, pinakamalapit ka sa mga tao. How do they share with you yung kanilang mga struggles sa prayer? Usually po yan, pagkatapos ng misa, may mga nag-counseling, ganyan. Tapos po kasi po, naging isa sa programa namin ay nagbabahay-bahay po talaga. So, bumibisita sa mga 6 na barangay po yung sakop ng parokya. So, every week, no? Yung po kasing umaga ko ay nasa daan po talaga ako. Nasa daan, nag-house to house sa mga matatanda. Yun po, doon po yung opportunity na makilala ko sila. At makilala din po ako bilang kanilang pari po. Kaya, yun po, kapag may mga questions about faith, ganyan, doon po nagiging bukas. At tulad nga po doon sa prayer, ang malimit ko pong sinasabi, yan, doon tayo mag-umpisa kung nasaan ka. Doon sa karanasan po nila, they can use it as matter for prayer. So, Parang yung laging sinasabi sa atin, di ba, yung pray where you are at. Di ba? Kung nasaan ka. Di ba? Kung yun nga, magulang buhay mo, kung galit ka sa Diyos, di ba? Pray there, di ba? Ayan. Maraming salamat po sa mga nagpadala sa amin ng feedback. Nakakataba po ng puso. At sana patuloy niyo pong tangkilikin ang Kapet Pandasal. Ayan. So, maraming salamat sa reunion na to. Maraming salamat po. Ayan. Blessed. Sa aking fellow hosts, ano, sa inyong panahon. At sana hindi na tayo abuti ng 20 years Another para 20 magkita-kita years. pa. Oo. Yan. Sana naman. Kita tayo sa Rome. Jubilee. At syempre, maraming salamat po sa inyo, aming mga mahal na manonood. Wala kami dito ngayon kung wala po kayo dyan. Kayo ang punot dulo ng Kapet Pandasal. Maligayang ika-20 anibersaryo sa ating lahat. Dagang salamat. 20 more years! Salamat po. Thank you! Salamat. Salamat sa guest ko. Thank you!